Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kababayan, kamusta po kayo? Welcome po sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Ngayong oras po ako ay magbibigay sa inyo ng aking reaction opinion. Ito po sa napaka-intense na last upload kahapon, yung video nila Mr. and Mrs. Ka-Business. Pero bago yun ay gusto kong magpasalamat doon sa mga bagong pasok po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. More blessings. Mag-iingat po kayo lagi. At gayon din po, maraming salamat sa nariyan na lagi nakasuporta, nanonood ng aking mga ginagawang reaction. Thank you po. Yung mga nagla-like, nagko-comment at nagsishare. Maraming salamat po. At sa kayong mga silent viewers, salamat po sa inyong lahat. At ito nga ho ang aking bibigyan ng reaction ngayon. Ito yung nangyari na napuno na po yung salop nila Mr. and Mrs. Ka-Business doon sa mga pangyayari na alam naman natin. Ito si Clarissa na umpisa pa lang nung nagkaroon ng YT, puro pasaring, parinig sa Ka-Business family ang kanyang ginagawa at ginagamit niya si Bong. So hindi ko rin maintindihan kung ano ba ang ginawa sa kanya ng Ka-Business family at ganun na lang ang kanyang pinanggagawa. So ito na, dumating na sa point talaga na hindi na kinaya yung sitwasyon ng Ka-Business. Kumbaga, naubusan na sila yung temper mo ba? Punong-puno na talaga eh. So, sasabog na talaga. So, anong nangyari? Bakit sumabog yun? Di ba nakita natin na ito si Bong ay may nakuha sila Mr. and Mrs. Ka-Business at saka yung kaguwang ng mga undergarments, yung mga underwear, mga gamit na pambabae doon sa bahay ni Bong nung pinuntahan nga ito. Ba nakita? So, ang nangyari, ito si Clarissa, nagpasaging, ang tawag dito, nagparinig na naman siya. Meron siyang post na may dumaan at nakita ko na ang sabi doon planted nga daw, sige planted pa. Pero hindi niya binanggit na Ka-Business yun. Pero sino pa ba ang kanyang pinaparinggan ng ganon? At yun nga, lalong nag-init kasi may nagsabi talaga kay Papa Dins na sinabi nga daw ni Clarissa na planted yung mga nakitang panty ni Budang doon sa bahay ni Ka-Business o sa bahay ni Bong. So doon nagalit yung pamilya. Doon sila nag-init. Sino ba naman, si Mrs. Ka-Business ang pumunta doon eh. Sino bang nanay ang gagawa ng ganon na yung personal na gamit ng anak niya dadalhin doon sa bahay ni Bong? Hindi naman sila ganon na anong gagawin nila? Anong akala ni Clarissa, di ba, na ganun nakadesperado sila, Mrs. Ka-Business para siraan si Bong? Di ba? Tingnan niyo yung mentality talaga ni Clarissa. Ibang klase. Palibhasa, manggagamit siya eh. Kaya ganun siya mag-isip. Hindi niya inintindi. Hindi niya talaga muna, bago siya nagsalita ba, hindi niya muna pinag-isipang mabuti na kung tama ba yung ibubulalas niya na ganun. Kaya ayan tuloy. Ano ang nangyari? Pati yung hindi pagsasalita nila Mrs. Ka-Business noon na hinayaan lang siya na kahit anong gawin niya, ini-ignore lang nila. Hindi siya pinapansin eh. Pero dumating na nga sila sa punto talaga na kumbaga si Budang na yung nagamit eh. Parang isa rin yung sumabog si Papa Dins kasi syempre kapatid niya yun eh. Diba? Gamit ng kapatid niya yung nakita doon kay Budang. So, sa sobrang intense ng galit ng gano'n, di nasabi nila na may nangyari nga dito kay Clarissa at kay Bong at tinanong si Bong, inamin naman na. So, hindi mangyayari yun kung hindi siya tumitira sa Ka-Business family. Ito si Clarissa. So, wala naman sanang problema. Pinagdidiinan niya na bakit masama bang mag-YouTube channel, mag-open? Hindi naman masama, di ba? Walang problema yun eh. Ang masama doon kasi ang ikino-content niya, paninira pa sa ibang tao. Yun ang problema. Ako nagbibigay ako ng reaction base sa mga napanood ko dito sa Ka-Business Official at napanood ko rin yung live niya kahapon. Naabutan ko pa, hindi lahat. So nung pagpasok ni Papa Dins doon, hindi niya pinapansin. May itatanong si Papa Dins, ini-ignore niya hanggang sa nag-close na lang yung live niya. Pero pagtingin ko uli, nandoon lang yun siya at naka-off lang yung camera niya kasi active pa rin eh. Mga ilang minutes lang eh,
Saka na nag-sign off yung ano niya. Pero ang point doon, hindi niya hinarap si Papa Dins. Tapos magpo-post siya kanina. May nakita ako paggising ko na nagsusorry siya kay Papa Dins, hindi daw niya nabasa. Paano niya nakita? Paano siya nag-comment ng gano'n? Paano siya nag-post kung hindi niya nabasa yung ano ni Papa Dins? At saka nagkawalaan yung mga ano namin doon. Yung mga comment namin, nagkawalaan na. So, ibig sabihin, pinagtatanggal niya, di ba? So, ang ano ko lang dito mga kabayan, ano mga ka-business, ka-papi, at saka kalingap. Kasi kung ano yung ginawa natin, gumawa tayo ng kabutihan para ang balik sa atin ay kabutihan din. Diba? Ganun lang yun eh. Kasi yung nagtanim siya ng hindi maganda, umani siya ngayon ng hindi maganda tuloy. So ako inaalala ko, oo, nandoon na tayo sa point na nailabas nga ng ipangalandakan yung nangyari sa kanila. Pero siya mismo kasi ang siya ang gumawa ng paraan, siya yung nagpainit sa mga tao sa family ka business. Siya ang naggatong hanggang sa umusok ng umasok, umapoy na hindi na kailangan na siyang patayin yung pag-usok na yun, yung apoy na yun, kailangan na kasi sumusobra na talaga siya. Siguro naman ngayon mananahimik na. Saka mapapansin mo mapagmataas pa rin dapat siya mag-sorry sa ka-business family kasi umpisa pa lang talaga, marami na siyang ginawang hindi maganda na mga pasaring, parinig. Alam naman natin nung pagpunta niya doon sa bahay ng ka-business, inasikaso naman siya, hindi naman siya binastos Itinuring siyang tao na pumasok doon. Kaya nagtataka ako dito, bakit ganyan ang ugali mo, Clarissa? Anong ginawa sa'yo ni ka-business, ng pamilya ka-business? Kung maalala mo, meron pa akong ginawang reaction dito na nakiusap ako sa'yo na tama na, tigil mo na. Itigil mo na. Pero sige ka pa rin ng sige Tinatawanan niyo, nakikita ko pa may pag meron kayong pinuntahang namasyal kayo ng kaibigan mo, basta tapos tumawa ka, sabi ng kaibigan mo, huwag kang tatawa, bawal kang tumawa. So, ngayon, sige, tumawa ka ngayon sa nangyari. Ano kaya ang sasabihin ng pamilya mo, yung nanay mo, yung mga kapatid mo, na hindi nila alam na ganun pala ang nangyari? Tapos sasabihin mo, ay wala, kasi may ako noon nagnapkin pa nga, ganun. So, diba? So, ang ibig kong sabihin dito, huwag tayong gagawa ng mga bagay-bagay na sa huli tayo rin ang aani. Mag-ani tayo, magtanim tayo ng maganda para umani tayo ng maganda. Yun lang. Hindi nyo masisisi yung mga ka-business kung bakit sila naglabas ng ganon. May nababasa pa akong mga comment na sabi, para daw walang edukasyon, parang walang pinag-aralan, para i-social media pa yung nangyari na ganon. Mga kabayan, mga ka-business ka-papi, isang beses lang nagsalita yung ka-business, yun lang yun. Yun lang yun. Si Clarissa, marami siyang sinabi noon pa hindi niya dinidirekta pero paano niya pinaparinggan niya. Kabilang kampo, gano'n siya. Tapos gagamitin niya si Bong. Ito pa, anong sabi ni Bong? Malinaw. Mayroon siyang record na sila ni Bong, nag-video call nga. Tapos, ang ginawa niya, inire-record niya si Bong. Mayroong nagre-record kay Bong kasi may ipinakita siya sa video doon sa live niya na nandoon si Bong, nag-uusap sila. At ito pa ang matindi, naririnig ko doon niya sabi na, kumustahin mo, siya ang nagsasabi, Bong, kumustahin mo naman ako. Hindi nga siya kinukumusta ni Bong. Tuturuan niya si Bong na kumustahin siya. Tapos yung sabi, nagkabalikan na sila, tinatanong ni Bong o tinatanong niya si Bong kung sila na ba, hindi nga makasagot si Bong ng diretso. So, ang ibig kong sabihin dito mga ka-business, mga kabayan, mga kapapi at kalingap, yung pagbibideo call na yon na mayroong nag-record, hindi natin alam kung sino yung nag-record doon na mayroong siyang ipinakita. Talagang sinadya niyang gamitin yun na parang, yun siguro yung planted na masasabi natin. Kasi tingnan nyo, inilalabas niya Pinalalabas niya na nagkabalikan sila. Hindi nga siya sinagot ni Bong na magbablog sila. Diba? So, binigyan niya ng record yun, binidyohan niya yung nandoon si Bong para nga mayroon siyang katibayan na pumupunta doon si Bong at binigyan niya ng kulay, nagkabalikan na kaagad sila. Diba? So, sino ngayon ang nanggagamit sa ka-business family kay Bong? So, sa nangyari ngayon, oo, nakakahiya talaga yun. Nakakahiya. Pero, yun ang ginusto mo umpisa pa lang
tira ka ng tira sa kabila. Hindi ka naman inaano. Sana maging leksyon ito. So, yung mga nagko-comment dyan na walang edukasyon, kesyo hindi na lang pinag-usapan. Hindi sumobra na kasi. Nadala sila doon sa sinabing iplinanted yung mga gamit doon na nakuha sa bahay ni Bong. Doon nag-init ang pamilya ka-business. Doon nagalit lalo si Mrs. ka-business. Kasi siya ang pumunta doon sila. Hindi siya tanga na nanay na idadalhin ang mga gamit ng anak niya doon. Diba? So, paano na ito ngayon? Sana, ma-realize mo, Clarissa, magpakumbaba ka. Dahil simula't simula alam mo na pinakiharapan ka ng maayos ng pamilya ka-business. Nagtataka nga kami bakit ka nagkaganyan, anong nangyari sa'yo. Binabaliktad mo sila. Naging pabiktim ka na sa mga nangyari ngayon. Sana maging maayos din yung hindi natin alam. Ako para sa pamilya mo, yung nanay mo. Ano kaya ang masasabi nila sa'yo? Yan ang nangyayari sa atin. Kaya kailangan alalay lang sa ugali. Huwag tayong masyadong mapagmataas. Ako nagko-comment, ako nagre-reaction lang din ha. Nagre-react, nagko-comment base sa mga nakikita ko. At mga napapanood at nababasa. Kasi may ano talaga, may mga foul doon sa mga reaksyon, na mga komento. So hindi natin maiiwasan ang mga ganong sitwasyon. Kaya kung dumating man tayo sa punto na ito na nga lumabas na ang katotohanan na pinaka-iingatan. Ingat naman sila Mrs. ka-business hindi ka naman inaano Pero pinasabog mo talaga sila. Nagulo yung ka-business family simula nung naging bahagi yung pangalan mo doon sa kanila. Sa totoo lang, doon nag-umpisa ang gulo sa'yo. Kaya yung hamon pala nitong nila Mr. ka-business na umuwi ka kung talagang mahal mo si Bong. Pakasalan mo si Bong. So doon natin makikita. So, ito, Clarissa, kung uuwi ka para lang tanggapin yung hamon ni ka-business na pakasalan si Bong, pag-isipan mo mabuti kasi hindi ikaw ang mahal ni Bong. Si Maylin. So, pakakasalan mo si Bong pero yung mahal niya si Maylin. O, diba? So, pag-isipan mo mabuti. Kaya, para sa akin, ang maganda doon, makipag-usap ka sa ka-business. Mag-sorry ka. Dahil, yun lang naman talaga ang sagot doon Huwag kang mapagmataas masyado. Yun lang. Kasi, sa bagay, tingnan natin, nag-aantay din kami. Marami kaming nag-aabang kung talagang hindi mo ginamit si Bong. Panindigan mo, pakasalan mo si Bong. Ang hirap ng ganyang sitwasyon, Clarissa. Nasa alanganin ka ngayon. Marami kang kailangan timbangin mong mabuti. Pero ano naman si Bong tinanong naman siya kung gusto mo daw, napakasalan siya, na okay lang. Papayag naman si Bong na pakasalan ka Pero hindi kanya mahal, yun lang. May kunti lang daw, kunti lang. Pero mali natin, lalaki din yun. Ang kunti, iwasan mo lang yung alam mo naman na yung mga dapat iwasan Pero para sa akin, kung mangyari yun, may lamat na, halimbawa lang umuwi ka nga at nakasal kayo ni Bong. Tapos yung mga nangyari, yung paninira, yung mga nandoon na tayo sa mga ganong sitwasyon, hindi magiging masaya ang bahay ng ka-business family. Negative ang dala mo sa kanila. Yun ang napapansin ko. Kasi may lamat na Nagkaroon na ng issue. Kaya hindi magiging masaya. Kaya kung ako sa'yo, isip-isip ka muna kung kakagatin mo yung hamon nila o hindi. Timbangin mong mabuti. Nasa sa'yo yan. Kasi kung tatanggapin mo ang hamon nila, uuwi ka, pakakasal ka kay Bong kahit si Maylin ang gusto, tatanggapin mo rin yung maaaring maging consequence. Magiging consequence doon pag ikaw ay nagpakasal kay Bong. So, hilaw ang pagtanggap. Mangyayari yun, hilaw ang pagtanggap sa'yo. Kasi mahirap na rin magtiwala pag ganyan, di ba? So, comment lang po kayo dito kung sino man ang mayroon pang gustong idagdag. At ito po yung nagbigay lang ako sa akin ng aking reaksyon at opinion base dito sa mga pangyayari kahapon. So hanggang dito na muna.
sa susunod po ulit na aking mga reaction video. Salamat po at gabayan tayo ni Lord sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ingat po tayo lagi. See you again on my next reaction video. Bye-bye po. Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Taong Gala. Pakisuportahan po natin Taong Gala. Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Cariaga Mix Vlog. Almenda Cariaga Mix Vlog. Ma'am Fleurs Channel. Ma'am Fleurs Channel. Genshock TV. Densyak TV. PLC Katangay Vlog. PLC Katangay Vlog. Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright? Alright. Bira. Bira. May notebook pa talaga. Ang galing. Alright? Alright. Ang galing. Ang galing. Support po natin mga kabisnes naming minamahal. Nagpaalam po sila. At ayan, mga reactors po yung karamihan dyan. At ito naman si Denshock TV ay solid ka business po yan na nasa abroad. At sponsor din po natin. No? Thank you so much po. God bless sa ating lahat.